Magandang umaga sa inyong lahat, Jewo family. Happy New Year at naway maging maginhawa at maging masagana ang 2026 para sa ating lahat. Ang title po ng aking sermon ngayong araw na ito ay hindi lang sana, kundi sigurado. It's a message of hope for all of us facing 2026. Tayo mga Pilipino ay mahilig gumamit ng salitang sana. Sana gumaling, sana may bonus, sana hindi umulan, at sana manalo sa loto. At minsan pa nga, kapag may napupusuan tayo at nasa isip nating eto na nga, ang sinasabi po natin ay sana siya na nga. Nakakatawa pero totoo. Habang tumatanda tayo, parami at sako-sakong mga sana ang nasa isip natin na hindi naman nakakatotoo. Mga pangarap na hindi natutupad, mga planong hindi natutuloy, mga panalangin na hindi pa nasasagot. At kung magiging tapat tayong lahat, may ilan sa atin dito na alangan ng umasa. Nakakapagod na kasi maghintay, hindi po ba? May mga hinihintay tayong pagbabago. Hinihintay na kagalingan. Hinihintay na mga sagot. At hinihintay na mga himala. At minsan, hinihintay na lang natin kung ano pa ang mangyayari kinabukasan. Pero mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay na sa mahina at marupok na pag-asa. Iniimbita niya tayo na tumalon mula sa sana patungo sa sigurado. Mula sa natural na pag-asa patungo sa pag-asang biblikal. Mula sa pag-asa na ating inihiling with crossed fingers, papunta sa pag-asang matibay dahil ito ay mayroong angkla. Kaya simulan na natin ang pag-aaral ng pag-asang pamilyar sa atin, ang natural na pag-asa. Ang natural na pag-asa ay bahagi ng ating pagiging pagkatao. Ito yung pag-asang nakadepende sa sitwasyon, sa emosyon, at sa mga pangyayari. Kaya madalas, hindi ito matatag. Sincere naman po ito. Totoo, pero marupok, madaling mayanig, at madaling mabasag. For example, sana maging maayos ang blood pressure o sugar count ko ngayon. Sana maging okay ang mga anak ko. Sana umabot pa ang pera ko hanggang katapusan. Sana makatulog ako ng maaga, mahimbing, at kumpleto yung 8 oras. Sana magawa ko pa ang mga dati kong ginagawa nung bata pa ako. Ulitin ko po, ang natural na pag-asa ay parang nakakross na daliri. Maasa ka, pero hindi sigurado. Kaya sabi ng Proverbs 13 verse 12, ang pag-asang laging nadidelay o naaantala ay nagpapahina ng loob o nagpapahina ng ating puso. At ang mga ilan naman sa inyo ay matagal nang nananalangin para sa inyong kagalingan, para sa pagkakasundo ng isang kaaway, para sa kapayapaan sa pamilya, para sa salvation ng mga mahal sa buhay. Natatandaan ko po ang aking pong ama, 10 taon na ako pinanalangin para ako'y masave.
Sampung taon siya naghintay. At minsan, sa kahihintay natin ay napapaisip tayo ng ganito. Lord, hanggang kailan ko po dadalhin ito? Hanggang kailan pa kaya? Napapagod ang katawan, nauubos ang emosyon natin, at numinipis ang ating mga pasensya. Paalala lang kapatid, hindi ka mahina at hindi ka walang pananampalataya. Kapares ko, tao ka rin. At nakikita ito ng Diyos at alam ng Diyos ang iyo at ang aking pagkatao. At marahil, nandiyan ang ilan sa inyo ngayon, ang ilan sa atin. Pagod, dismayado, tahimik kahit na nasasaktan. May ilan sa atin, lalong-lalo na yung mga over 60 years old, nakita natin na unti-unting kumukupas ng ating mga pangarap. Humihina ang ating mga katawan. At isang umuwi sa Panginoon ang ating mga kaibigan. Minsan ay nasasabi natin, ang bata pa niya, bakit ang aga naman? At sa sandaling yun, hindi natin maiiwasang magtanong, Panginoon, may nakalaan pa ba para sa akin? Sa aking kinabukasan? May patutunguhan pa ba ako? Now listen, hindi bumababa ang halaga mo. At hindi nag-expire ang layunin natin. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay sa marupok na pag-asa. May pinapakita sa atin ng Diyos na mas mabuting uri ng pag-asa. Isang pag-asang hindi kaagad-agad nababasag at hindi nababago. Oo, mas matibay na pag-asa. Ang natural na pag-asa ay hindi naman masama. Kulang lang. May inaalok ang Diyos na mas malalim, mas matatag, at mas sigurado. Ito ang biblical hope. Ang pag-asang nakabatay sa mga pangako ng Panginoon at sa kanyang karakter. At ang biblical hope ay hindi yung pangkaraniwang sana. Hindi ito wishful thinking. Ito ay kumpiyansang pag-asa, confident expectation na gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Hindi dahil sa malakas ka, kundi dahil sa katapatan, faithfulness of God, katapatan ng Diyos. Kung ang natural na pag-asa ay parang palagi na lang nakakross na daliri, ang biblical hope naman ay parang paghahawak sa isang angkla. Pag-asang nakaangkla sa Diyos. Hebrews chapter 6 verse 19. Meron tayong pag-asa. Ito bilang angkla ng ating kaluluwa. Matibay at matatag. Meron tayong pag-asa na nakaangkla ang ating kaluluwa. Matibay at matatag. Ang angkla po ay hindi gumagalaw. Kahit malakas ang alon, kahit malupit ang hangin, ang angkla ay nagpapa-stable ng barko. Ganyan ang biblical hope sa ating kaluluwa. Ito ay nagbibigay ng tibay kahit may bagyo sa buhay. Tignan po natin ang comparison, Tingnan natin. Natural hope dito, sana o wishful thinking. Biblical hope sa kabila, sigurado, confident expectation. Natural hope, nakabatay sa feelings, emotion natin. Biblical hope, nakabatay sa katapatan ng Diyos, sa karakter ng Diyos. Natural hope, depende sa sitwasyon. Biblical hope, depende sa faithfulness ng Panginoon. Depende sa karakter ng bating Panginoon. Hindi mo nakikita ang angkla. Nasa ilalim ito ng tubig. Pero alam mong nandoon.
Alam mong yun ang umahawak sa barko. Ganoon din ang Diyos. Hindi ba natin siya nakikita ng ating mga mata? Siya ang humahawak sa atin. May ilan sa inyo na nararamdaman na humihina na ang katawan. Umabagal ang ating lakad. Hindi na kasing lakas, kasing talas ang memorya tulad ng dati. Pero pakinggan niyo ulit ako. Ito po, hindi nakasalalay sa lakas ninyo ang pag-asa ninyo. Nakasalalay ito sa lakas ng Panginoon. At ang Diyos ay, tandaan nyo, hindi tumatanda, hindi nangihina, at hindi kumukupas ang kanyang kapangyarihan. Ulitin ko, ang Diyos ay hindi tumatanda, tayo tumatanda. Ang Diyos ay hindi nangihina, tayo ay nangihina. Ang Diyos ay hindi kumukupas ang kanyang kapangyarihan. Ang angkla mo ay hindi ang katawan mo. Ang angkla mo ay ang Diyos. Ngayon, itong tanong. Paano tayo makakarating sa lugar na tayo ay sigurado? Paano tayo lilipat mula sa wishful thinking patungo sa confident expectation, kumpiyansang paniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Mula sa sana, patungo sa sigurado. Ganito po ang aking approach sa aking buhay. At para sa akin po, ito'y gumagana. It's working. Tignan po natin ang approach ko. At baka naman mapipwedeng approach, gawin nyo ring approach. Ang una po, ganito. Kilalanin natin ang ating limitasyon. Aminin natin na may limitasyon tayo. Hindi po natin hawak ang bukas. Pero ang Diyos ang may hawak ng bukas. Matthew chapter 6 verse 34. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas dahil ang bukas ay aalagaan o ang bukas ay ang Diyos ang magiging bahala. Huwag kayong mabahala tungkol sa bukas. Aalagaan kayo ng Diyos kinabukasan. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari o ang mga mangyayari. Pero kontrolado ng Diyos ang lahat na ito. Pangalawa, alamin natin ang track records ng Diyos. Tumingin tayo sa nakaraan ng ating buhay. Ilang beses na tayo iniligtas ng Diyos. Ilang beses siyang nag-provide ng ikaw nang tayo ay walang-wala. Ilang beses kanyang kinulat sa kanyang mga biyaya. Kung dinala ka ng Diyos sa pinakamabigat na kabanata ng iyong buhay, noong marami kang pasampasan, bakit ka niya bibitawan ngayon sa iyong mga huling taon? Ang Diyos na humawak sa atin nung tayo'y 20 anyos ay siya ring Diyos na humahawak ngayon sa atin na tayo ngayon ay 60, 70 o 80 years old. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan. Hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig. Ang katapatan ng Diyos ay paulit-ulit, taon-taon. Ang mga kulubot sa iyong mga mukha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patotoo ng iyong katatagan. Bawat guhit sa iyong mukha ay kwento ng biyaya ng Diyos. Tayo'y manindigan sa mga pangako ng Diyos. Ang natural na pag-asa ay nakadepende, sabi ko nga, sa wishful thinking. Pero ang biblical hope ay nakadepende sa pangako ng Diyos. May promise. Pero ito ang katotohanan. Hindi lang natin ito inaamin sa ating sarili. Ang mga pangako ng Diyos, kadalasan po,
ay may kasamang kondisyon at paghihintay. At ang paghihintay, isa ito sa pinakamahirap na bagay sa hinihingi ng Diyos sa atin. Kaya naman, kaya nating tiisin ang sakit kung alam natin kung kailan ito matatapos. Kaya nating pasanin ang bigat kung alam natin kung gaano ito tatagal. Pero kapag sinabi ng Diyos, anak, maghintay ka, nang hindi sinasabi kung kailan, hanggang kailan, doon nagsishake ang ating kumpiyansa at nag-i-struggle ang ating mga puso. Dahil at ito po ang totoo, hindi tayo magaling maghintay. Naghihintay tayo na may pag-aalala. Naghihintay tayo na may mga tanong. Naghihintay tayo na may pag-iinip. Naiinip po tayo habang naghihintay. Minsan, naghihintay tayo ng may takot. At kapag matagal na tayong naghihintay, napapabulong tayo sa ating sarili. Lord, baka hindi ito na mangyari. Lord, baka huli na. O Lord, baka nakalimutan mo na. Ang katotohanan, mga kapatid, ay ang paghihintay ay hindi tanda na wala ang Diyos. Ulitin ko po. Ang paghihintay ay hindi tanda na wala ang Diyos. Madalas ang paghihintay ang lugar kung saan pinatitibay ng Panginoon ang ating pag-asa. Ulitin ko ulit. Madalas ang paghihintay ay ang lugar kung saan pinatitibay ng Diyos ang ating pag-asa. Sa paghihintay. Sa paghihintay, nababasag ang natural na pag-asa. At doon nagsisimula ang biblical hope. Pangapat, alamin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Totoo po yun, hindi nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. At dahil hindi siya nagbabago, hindi kailangan magbago ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin ay matatag. Dahil hindi siya matatag tayo, kundi dahil matatag ang Diyos. Naulit-ulit ko po yun. At kapag ginawa natin ang mga hakbang na ito, pag ito'y sunundan natin, itong mga hakbang na ito, kahit mabagal, kahit nanginginig, may magandang nangyayari. Nagiging totoo ang pag-asa, nagiging matatag ang pag-asa, at nagiging atin ang pag-asa. Ang dami sa atin na mabigat ang ating mga pasan. Pamilya, trabaho, kalusugan. Pero hindi ninyo ito pinapasa mag-isa. May Diyos na kasama kayo sa bawat hakbang at bawat desisyon, sa bawat pagod, at hindi nakikita ng iba. Maaaring pakiramdam ninyo tapos na ang pinakamagandang taon ninyo, pinakamagandang araw ninyo. Pero ang sabi ng Panginoon ay, habang humihinga ka at ako, habang humihinga tayong lahat, hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa atin. Ang pag-asa ay hindi para sa mga bata lamang. Ang pag-asa ay para sa mga buhay pa. Buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Maaaring pakiramdam mo ay nakalimutan ka na, pero naaalala ka ng Diyos. Maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka, pero nasa tabi mo ang Diyos. Maaaring pakiramdam mo ay mahina ka, pero malakas ang Diyos. Hindi ka niya nakakalimutan. Hindi ka iniiwan. Hindi ka pinababayaan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na
tumigil sa pagkikross ng ating mga daliri at simulan nating humawak sa angkla. Hindi pag-asang umahasa sa tsamba, kundi pag-asang nakaugat sa Diyos, matibay, totoo, at sigurado. Pagkatapos ng lahat ng ating nanarinig natin ngayon, ang mga sana, ang mga bagyo, ang mga angkla, ito ang katotohanan iuuwi natin ngayong araw na ito. Maaaring yanigin ka ng mga bagyo ng buhay. Sakit, pagtanda, pag-iisa, problema sa pera, suliranin sa pamilya. At may mga taong titingin sa iyo at nagtatanong, paano niya nakakayanan ng lahat na ito? Minsan, pati ikaw, napapabulong, Lord, kaya ko pa ba ito? Pero ang hindi nakikita ng iba, at minsan, pati ikaw ay nakakalimot at hindi mo rin nakikita ito. Sa ilalim ng lahat ng pangyayari sa buhay mo, may angklang umahawak sa iyo. Maaaring maramdaman mo ang alon. Maaaring maramdaman mo ang hangin. Maaaring maramdaman mo nanghihina ka. Pero ang angkla mo, ang Diyos mo, hindi gumagalaw. Hindi ka nakatayo dahil sa malakas ka. Nakatayo ka dahil matibay ang angkla mo. Matibay ang angkla natin. At ang natural na pag-asa ay bumubulong. Sana. Pero ang biblical hope ay nagpapatotoong sigurado. Dahil ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay malakas. Ang Diyos natin ay buhay. Kaya sigurado, may pag-asa para sa iyo at para sa akin. May pag-asa para sa mga buhay pa. Si Jesus ang ating angkla. Ang Diyos natin ay hindi natitinag. Ang Diyos natin ay matapat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa darating na taon dahil ito'y punong-puno ng hope. Binigyan niyo kami ng so much hope na aming inaasahan na with siguradong kumpiyansa, with confident expectation na ito'y mangyayari dahil ito'y pinangako mo. Ang sabi mo sa iyong salita, hindi ka sinungaling katulad ng tao. Ikaw ay tapat at ikaw ay faithful at gagawin mo lahat ang iyong pinangako sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo po kaming lahat dito. Kung paano maghintay at kung paano maniwala na ikaw talaga ang nangako. Ikaw ang nangako at ito hindi mapapako. Ito'y mangyayari. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong tinuturo sa amin ngayong taon na ito. Kaya naman, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay. Taas yung inyong mga kamay. At tinatanggap namin lahat ang inyong mga biyaya. Kahit na itong hope na sigurado para sa amin, buo puso namin tinatanggap. At ipapasa namin sa second, third, and fourth generation. Dahil sila ay nangangailangan din. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.